Hello guys, welcome ulit sa ating bagong video. Alam natin patuloy na tumataas pa rin ang presyo ng fuel sa ating bansa. No, kaya pag-usapan naman natin ngayon, no nakaraang video kasi pinag-usapan natin mga diesel engines. Ngayon naman pag-usapan natin, ano ba yung 10 cars na marirecommend ko sa inyo na tipid sa gasolina. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. Pero syempre guys, disclaimer lang, no? Itong mga pag-uusapan natin sa list, hindi naman na ito naka-arrange ulit ng 1 to 10 or 10 to 1. No, sasabihin ko lang yung 10 sasakyan na tingin ko at based sa research, pinakatipid kumonsumo ng gasolina. Kung sasabihin nyo na meron kayong ganyang sasakyan na nasa list pero malakas sa gas, baka depende yan sa driving habit din natin. Nakalaking contributing factor din yon sa ating fuel consumption. Unang pasok sa list natin, yung Toyota Race na 1.2 liters na naturally aspirated. Bakit maganda yan? Kasi CVT yung kanyang transmission, tune talaga yan sa city driving, magaan yung kanyang body at medyo mataas din yung kanyang ground clearance kumpara sa iba pa natin pag-uusapan na sasakyan sa list na to. So nakakapag-produce ito ng 14 to 18 kilometers per liter sa mixed driving yun ha. Mas tipid pa yan kapag dinala mo sa highway. Kaya kung talagang gusto mo ng ganon, medyo mataas yung ground clearance compared sa mga sedan, talagang maganda ang Toyota Race na 1.2 liters. Next, ang Nissan Almera 1.0 liter turbocharged na engine. Talagang maganda siya kasi kahit maliit yung kanyang displacement, 1.0 liter lang siya. Pero dahil nga may turbo, no, mas magaan siyang i-drive sa city drive. Mas maganda rin kapag ka long drive, medyo may power din, mararamdaman mo. No. Tipid siya in terms na nakakapag-produce ito ng 15 to 20 kilometers per liter, depende sa situation. Pero lalo na kapag pinang highway mo yan, mas tipid pa. Yan. Ang medyo cons lang yan, dahil nga turbocharged siya, so kailangan mong alagaan sa maintenance dahil may turbo na pwede mag-fail. Next ay ang Honda City. Alam natin yung makina niyan, 1.5 liters ng Honda. Talagang balance ang tuning niyan, refined. No, hindi siya sobrang powerful, pero at the same time, tipid din siya yung pagkakatune sa kanya, balance na balance. Kaya perfect siya for city driving at the same time, ilo-long drive mo din. Kaya nitong mag-produce ng 14 to 18 kilometers per liter on a mixed driving, depende sa traffic condition, at kaya mo pa yung i-stretch kapag consistent yung takbo mo sa long drive. O syempre, hindi rin mawawala sa list natin ang Toyota Vios. Isa sa pinakasikat na sedan sa Pilipinas kasi ginagamit yan pang taxi, pang grab, o kahit pang personal use kasi subok na. At madali din i-maintain siya kasi alam natin, Toyota yung kanyang brand. Yung 1.3 liter engine niya guys, nakakapag-produce siya ng 13 to 17 kilometers per liter, depende sa traffic. Plus, reliable din yung kanyang CVT na transmission. Perfectly tuned yan para sa mga city drive. Kaya kapag ka city drive, mararamdaman mo talaga na mas tipid siya ng konti kumpara sa iba. Pwede mo rin siyang i-highway, no? Tataas pa ng konti, I think kaya niyan mag 20 kilometers per liter, depende sa driving habit mo kapag ka nagda-drive ka sa long drive. Next sa list ay ang Suzuki Ertiga. Oo, surprisingly, no? Kasi usually mga 1.5 liter na 7-seater, hindi naman yan sobrang tipid sa gas. Pero nasubukan ko na rin to guys. Talagang magaan kasi yung body ng Ertiga at responsive siya. Malakas din yung hatak niya para sa 1.5 liters. Nakakapag-produce to guys ng 12 to 16 kilometers per liter, depende sa traffic condition. No, kaya kung gusto mo ng medyo maluwag, 7-seater, pang pamilya, pero at the same time matipid din sa gas, go for Suzuki Ertiga. Next sa list natin ang Mitsubishi Mirage. Kilala sa pinakatipid na gas yan sa Pilipinas. Alam na alam yan ng mga nagga-grab, mga nagtataxi. Halos umamoy lang yan ng gas, lalo na kapag city driving. Kasi 1.2 liter engine to, 3-cylinder. Nakakapag-produce to ng 16 to 22 kilometers per liter. Mixed driving yan, depende sa condition, di ba? Napakatipid na nun. Kaya nga, parang sabi ko sa inyo kanina, di ba, halos umaamoy lang siya ng gas. Madali rin siyang i-maintain at talagang panalong-panalo sa city driving. Although kapag ka long drive, medyo mapaparamdam niya sa iyo na 3-cylinder lang siya. Pero okay lang yun. Kung mostly sa city drive ka naman, talagang value for money ang Mitsubishi Mirage. Next ay ang Honda Brio. Okay naman yung Honda Brio, lalo na kung gusto mo ng medyo compact na hatchback.
No, malaking bagay na rin yan. 1.2 liter din to at refined din yung tuning sa kanya ng Honda. Dinesign siya talaga pang city driving na pang solo or may asawa or may maliit na anak. Ganun yung parang market value niya. Nakakapag-produce to ng around 15 to 20 kilometers per liter depende sa traffic condition sa city drive. Kaya kung madalas ka sa city, okay na okay ang Honda Brio din. Next sa list ay ang Suzuki Espresso. Isa yan sa pinakamagaan na sasakyan sa list natin. So 1.0 liter ito, naturally aspirated at alam naman natin, kilala rin to sa pagiging matipid. Mataas yung kanyang ground clearance, minimally setup. Kaya nitong mag-produce ng 18 to 22 kilometers per liter on a mixed driving. O diba? Napakatipid na niyan. At kung gusto mo ng medyo mas mataas yung ground clearance compared sa Wigo, okay na okay ang Suzuki Espresso. Next sa list ay ang Toyota Wigo, isa sa pinakasikat na subcompact hatch dito sa Pilipinas. Marami kang makikita talaga. 1.0 liter engine at alam natin, Toyota reliability, madali siyang maintain, maraming parts. At the same time, nakakapag-produce to ng 17 to 21 kilometers per liter on a mixed driving. Kapag highway at consistent ka, medyo may stretch mo pa yan ng konti. Talagang dinesign talaga yung Toyota Wigo pang city driving talaga. Napakatipid niyan guys. So kung gusto niyo ng tipid din for city driving, okay na okay yung Wigo. And last but not the least, syempre, surprisingly, ang Suzuki Celerio yung pinakatipid sa list natin ng mga gasoline engine. 1.0 liter din yung kanyang engine, same ng Suzuki Espresso, pero mas magaan siya at mas aerodynamic. Kaya mas malaki yung napoproduce niya na fuel consumption. Parang kaya nito mag 20 to 24 kilometers per liter on a mixed driving. Depende sa traffic condition. O, diba? Talagang napaka-tipid nito. Kaya kung priority mo talaga is yung pinakatipid sa gas above anything else, go for Suzuki Celerio. So yun lang guys, yung 10 cars na marerecommend ko sa inyo na tipid sa gas. Kung meron pa kayo naiisip na tipid sa gasoline na sasakyan, comment down below. Gusto ko ring malaman at gusto ko rin mabasa yung inyong experience sa klase ng sasakyan na yun. So kung nakatulong sa yung video na to, click mo na may like button, share mo sa mga friends mo na naghahanap ng gasoline cars, lalo na ngayon tumataas ang presyo ng gasolina. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at follow button, pati notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings kay Car Talks PH. So till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!